At magandang hapon po sa inyong lahat ngayon, Sunday, November 24. And this is our healthy reading 031. 029 pala. Sorry. Yung kodigo ko, hindi ko makita. But it is 029. Maraming salamat po doon sa lahat-lahat na nagpa-ritual, nagpa-reading, nag-donate sa Piso Caravan. At saka sa mga overseas nga po pala, if you book for an appointment sa reading po, pwede po. Basta ahead of time para ma-check po natin yung schedule. Kasi lalong-lalo na ho ngayon, patapos yung November, may mga clients at may mga suki po ako na pinapa-cleansing nila yung mga businesses nila, tauhan nila, at yung mga ari-arian nila. And then aside from that, sila mismo nagpapa-cleanse din. And then yung mga rituals nila, every end of the year, ginagawa din nila yon para sa welcome ng bagong taon. So, yun, share ko na lang sa inyo. Kuha tayo dito isa. And, Earth sign. This is Taurus, Virgo, and Capricorn. Ngayon, no, hirap kayong balansehin yung success at saka yung wealth ninyo. So, ito yung pera. So, ibig sabihin, siguro yung nagpapa-stress sa inyo ngayon, yung nagbibigay sa inyo ng malakasang problema, is yung paano balansehin, no, yung wealth mo sa success mo. Kasi maraming taong matagumpay sa buhay nila, sa chosen career nila, sa love life nila, pero hindi nila mabalances financially. No? May mga taong ganyan. Ibig sabihin, kulang sa alignment yung aura ninyo. And then, para din siyang libro, di ba? May mga pahina na hindi mo napagmasdan or hindi mo nabigyan or natuunan ng pansin. Kung ikukumpara ito sa buhay ng tao, lalong-lalo na sa usaping kalusugan, masyado kang nakatutok paano makabili ng mga bagay at kung paano ka makaipon ng pera na napapabayaan mo ang sarili mong kalusugan. Ito yung parte na literal sa Pinoy na nagtatrabaho ka, pinapatay mo katawan mo para maibigay ang magandang kinabukasan sa pamilya mo, lalong-lalo na sa anak mo at sa kung ano man at sino man yung mga binubuhay ninyo. Sa OFW, sa mga domestic workers natin within the Philippines, yung mga nag-inter-province, inter-island, yun, no? Maraming Pilipino matagumpay sa pili nilang propesyon. Yun nga lang, yung iba walang ipon dahil sa lawak ng nasasakupan nila. Hindi sila makapag-ipon. Kasi hindi mo naman masasabi na hindi sila successful. Una, hindi sila magtatagal sa overseas kung hindi sila successful sa pinili nila. Yung iba naman talaga, napipilitan ng magtagal doon dahil kapag tumigil sila, yung umaasa sa kanila, magugutom, hindi makapagtapos ng pag-aaral. Tapos yung iba kasi may mga magulang na may medical needs or may mga kapatid na may medical needs kaya tinitiis nila. So, doon naman sa mga taong tumatanggap, no, ng allotment, ayuda, etc. Paminsan-minsan din naman, isaalang-alang ninyo ang kalusugan ng taong nagbibigay sa inyo ng pera. Dahil kailangan din nilang mag-day off, no? Kailangan din nilang mag-unwind. Kailangan din nilang i-priority yung sarili nila at balansehin. Kasi hindi naman po pwede na habang malakas sila, kayo ang binubuhay. Tapos pag sila hindi na nila kaya magtrabaho, paano nyo sila bubuhayin? 'Di ba? Napakaraming overseas na umuwi sa Pilipinas bigo dahil walang naipundar yung mga taong pinagmalasakitan nila. So sana, kung meron man tayong dapat siguro baguhin when it comes to this pattern of life, huwag niyo nang hayaan na pagdating pa ng 2025 at sa mga susunod pang dekada, sila pa rin yung maghahanap buhay. Siguro panahon na
kung nasa edad 15 ka pataas, no, bawasan mo na yung sense of responsibilities ng mga magulang mo or ng kapatid mo sa'yo. If you can earn a small income every day, even just for a 50 to 100 pesos, then why not, di ba? Ito yun kalusugan ng usapan. So, ibig sabihin, Earth sign, Taurus, Virgo, and Capricorn, mag-ingat dahil hindi maganda ang sitwasyon ng kalusugan. Ipapunta pa naman po tayo ngayon ng December. Di ba? So, sa gustong mag-book ng full private reading, please leave a message or drop a comment. Sa gustong magpa-ritual po, message lang po kayo. And then doon naman po sa nagtatanong on how to do the cleansing of their own properties, businesses, and mga tauhan nila, message lang po kayo. Kasi meron ako mga client na sila yung sumusundo sa akin dito or sila yung nagpapamamasahe sa akin. They pay the ticket and then pupunta ako doon. Okay, especially doon sa faith healing kapag hindi na po kaya ng patient yung biyahe. Okay, so proceed tayo sa daily episode. Thank you and good afternoon.